Nakipag-alyansa na ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Nationalist People's Coalition or NPC para sa midterm election. At malakas pa ang loob na ipinagmamayabang pa niya ito ni Marcos na isa raw itong pambihirang tagumpay sa kasaysayan ng politiko at serbisyong pampubliko. Ipinagyayabang pa niya ito ang pagkakaisa at determinado raw ito para sa kinabukasan ng taong bayan. Kaya nasupalpal ito ng dating legal counsel ng dating Pangulong si Duterte na si Attorney Sal Panilo na hindi nila kayang labanan at puksain ang Duterte na kahit magsanib puwersa pa sila. At ito'y isang pagkakamali, kayabangan o ilusyon dahil kalaban nila ang taong bayan. Nakukuwang mga allies na nakikipag-alyansa sa kanila. Kasi ang Presidente Marcos Jr. nasa federal. Ngayon, nakuha nila ang lakas initially. Ngayon naman, yung nationalista daw. At para bang pinapakita nila, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. Ako, maniwala po kayo, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muli nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamayan ayaw ng digmaan. Tandaan nyo, noong 2016, ang Pangulong Duterte na ayaw nga tumakbo Talagang hindi lang siya hindi sa panawagan ng taong bayan na kailangan siya. Nung tumakbo yan, wala ang partido niya, PDP laban, ay ilan lang ang miyembro. Napakatindi ng dating ng Duterte. Napakabait naman itong isa. Tapos yung mga na-appoint siya, talaga naman palpak. Ilan lang. 6 lang na babanggit natin sa programa natin na mauusay. The rest, hindi. Involved pa sa corruption. Nariyan yung, PCSO? Ano pa? Immigration? Yung customs? MBA, talagang naririnig mo, nakikita mo na marami ako nakakausap ng mga negosyante. Yan ang reklamo. They clamor. They are hungry. They are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. May nabasa po ako sa dyaryo ngayon. Isang analyst, di umano, na sinasabi she is claiming, babae ito. Talaga yung kaibigan ko nga ito But I have to disagree. Sabi niya, kaya daw bumabagsak ang rating ni BP Inday Sara dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano bang klaseng analysis mo naman yan, kaibigan? Kaya bumabagsak ang rating niya kasi nga bahagi siya ng administrasyon na bumagsak ang rating ng administrasyon. Kaya tama nga yung ginawa niya, naumalisa siya kasi na-affect. Definitely, hindi dahil kay Presidente Duterte, layo naman dati, marunong ka mag-analyze. Ngayon medyo, what happened to you? Pero, si Duterte daw, ito tatay daw ang dahilan ng pagbagsak ng rating ng anak. Ang layo mo, Day. Siguro, nakalimutan niya, Attorney Sal, na even after bumaba na or natapos na yung termino na dating Pangulong Duterte, mas mataas pa yung ratings niya even before he started as president. Kaya niyo, pag yan matapos yung July 19, yan talagang wala na sa DepEd. Akyat na uli yan. Just needs to break free, Attorney Sal. How would you assess ang ating pong AFP in comparison po between the Marcos and the Duterte administration, Attorney Sal? Nung panahon ni Presidente Duterte, bumibili tayo ng mga armas I remember that. In fact, ayaw nga pabili itong Amerikano dahil gagamitin daw natin sa paglaban sa sa mga kalaban sa Estado. Ayaw nila yun.
Anyway, manap tayo ng iba, nakabili tayo. Pero yung sinasabi na lalaban tayo, naku, lalaban eh. Kita mo, inaapi tayo, wala naman tayo magawa eh. Kaya hindi po ba ang palaging mungkahe ko, mag-usap na lang. Dahil talagang hindi natin kaya. Mga kaibigan natin, puro din salita. Hindi rin tayo tinutulungan. Pag-usapan na lang natin between sa pagitan ng ating presidente at presidente nila o di magkakaayos. Sir Rizal, may nabanggit po kayo na nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto po natin mag-order ng mga armas galing po sa Amerika. At dahil napapanahon na rin po or natatopic yung Russia ngayon, the visit that former President Duterte made, which you were with him, I think that was during the time of the Marawi siege. Tama po ba yung balita, Attorney Sal, na nagbigay po ang Russia ng mga firearms para po matulungan yung Pilipinas dito po sa pag-recover or dito po sa Marawi siege? I can no longer remember. But basta alam ko may tumulong. Hindi ko alam kung Tumulong po ang Russia. kung nagbigay siya ng libre o binili natin sa kanya. Hindi ko na matandaan. Oo, siya nga pala. Meron pa isa akong napansin dito sa dyaryo. Pinangangalanda ka ng ano bang partido ni Speaker Martin? I'll check, Attorney Sal. Dahil marami na raw silang nakukuhang mga allies na nakikipag-alyansa sa kanila. Kasi ang Presidente Marcos Jr. nasa federal. Ngayon, nakuha nila ang lakas initially. Ngayon naman, yung nationalist na daw. At para bang pinapakita nila, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban. At ako, maniwala po kayo, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Tandaan nyo, noong 2016, ang Pangulong Duterte, na ayaw nga tumakbo eh. Talagang hindi lang siya baka hindi sa panawagan ng taong bayan na kailangan siya. Nung tumakbo mo yan, wala ang partido niya, PDP Laban, ay ilan lang ang miyembro. Hindi ba, ang kansyaw nga na sa PDP Laban eh. Si Senator Coco Pimentel lang ang miyembro at saka tatay niya. So tumakbo siya. Halos wala siyang partido. Wala akong mga local officials na nagsuporta sa kanya. Senador, congressman, gobernador, iisa. Sumama na lang yung dalawa nung medyo lumalakas na siya. Nanalo siya dahil ang taong bayan mismo ang nagipag-alyansa sa Duterte. Kaya yung mga sinasabing mga huwag nyo na pansin niya, hayaan mo na sila magsama-sama. Tandaan nyo sasabihin ko, Sarah. If VP Inday Sara runs together with PRRD sa 2028, that's a combination so powerful that game will be over. Pag yan ay nagdeklara na, yan ang mga kumakalaban, yung mga politiko na yan, magtatakbuhan uli yan kay Duterte kasi alam nila mananalo at delikado pag wala sila dyan sa alyansa. Nakasama si Duterte. Pabayaan nyo na sila na mag-enjoy sa kanilang imahinasyon. Attorney Sal, marami po tayong mga political parties dito po sa Pilipinas and like you said, yung iba ay nag-join forces na po laban sa mga Duterte. Pero even if you join all of them together against the Duterte, Alam mo yung mga partido, ang labanan talaga dito, talaga sa Pilipinas, personalities. Yung lakas ng personalidad ng isang tao. Yung tinitingnan nila yung record, kaya ng Duterte. Kita mo, sino ba si Presidente Duterte doon? Minimenos nga siya noon. Akala lang yan. Nagbubuka nga akong gago noon nung inilabas kong 8 years before the presidential election, inilabas ko na pangalan niya. Wala. Para daw sira-sira ulo niya. Si Panelo Duterte, si Duterte. Minimenos talaga yan eh. Wala yan. Kaya siya naging presidente. Kaya, alam po ninyo, ang Pilipino, ang tinitingnan talaga nila yung karakter ng isang tao, hindi yung partido. Wala yung partido niya.
Maniwala kayo. Hindi ho. Darating ang panahon, mapapatotohanan ho ang mga sinabi natin. Walang naniniwala sa akin nung sinabi ko na iyan ang susunod na presidente. Walang-wala talaga. Wala, ako. Pero yung mga sinabihan ko noon 8 years earlier na kasi nangkingin, sabi niya, sa iyo ko walang narinig yan. 8 taon bago nangyari. Eh kasi nga, nakikita ko yung karakter ng PRRD. Kakaiba siya eh. Ang nakita ko talaga ni Digong, wala siyang agenda. Yan ang maganda, walang agenda, walang baggage eh. Kaya, nagawa nito lahat na gusto niya kasi wala siyang tinitimbangan eh. Hindi siya kurap. Ayaw niya ng mga kurap. Ayaw ng mga kriminal. Ito ang bagay sa Pilipinas. Napaka-stricto. Yan. Nangyari na nga. Kaya nakakaawa rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in a way because he's suffering by comparison. Napakatindi ng dating ng Duterte. Napakabait naman itong isa. Tapos yung mga na-appoint niya, talaga naman pala. Ilan lang. 6 lang ang nababanggit natin sa programa natin na mauhusay. The rest, hindi. Involved pa sa corruption. Nariyan yung, PCSO? Ano pa? Immigration? Yung customs? MBIA? Talagang naririnig mo, nakikita mo na marami ako nakakausap ng mga negosyante. Yan ang reklamo. They clamor. They are hungry. They are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. Attorney Sal, bago po matapos yung termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is parang almost begging na yung taong bayan na, para bang manatili yung brand of leadership niya. So, ayaw po ni dating Pangulong Duterte na habaan yun nga po yung termino ng pagiging Pangulo. But if they do come back through Sara, would you agree, Attorney Sal, to extend the term limit of presidency dito po sa Pilipinas? Pwede, mo yan, palagi nasa taong bayan yan. It's the people that will decide whether they want a president to remain in power for as long as they want or they don't want. Tao pa rin eh. It's people create the government. People elect the people they want to be serving them. Parehas po kayo nag-stand ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? We travel the same channel, kaya nga kami nagkakaso. Tataguan lang kami sa kabinete nun. Bawat bayan, maniwala kayo, kailangan puntahan niya yan. Kasi, kung hindi niya kilala ka man, hindi naman alam na kandidato ka, hindi ka rin makakuha ng boto. Pagkatapos, kailangan niyo ng mga campaign materials. Pera mo yan. Kailangan niyo sa billboard. Kailangan niyo ng mga... Basta, ang dami yun. Malaking problema yan. Mabuti sana kung aampunin tayo. Naalala ko na si Rene Sagisag. Ayaw rin tumakbo. Wala. Kasi, sabi niyo, mahirap lang. Aba, inampun siya ng taong bayan. Ang taong bayan ang sumuporta sa kanya. Nanalo siya. Wala rin siyang pera. Attorney Sal, how was your campaign experience noong pong 2022? Yun nga, nakita ko doon na talagang kailangan puntahan mo lahat. Kasi pag hindi mo napuntahan, nabokya ka doon. Were you able to make your way around? Hindi. Ang dami kang pupuntahan eh. Ngayon, kung artista ka, kilala ka. Kaya madali. Name recall lang pinaka-importante sa lahat. Sinabi ko, yung pagpapatakbo ng isang departamento, education man yan, kung ano ba, kailangan lang mo dyan common sense, tsaka sincere ka. Yung dalawang kombinasyon na yan. Like for instance, edukasyon. Ano bang problema ng edukasyon? Kulang ng building, kulang ng classroom, hindi kailangan mo ng pera, pagawa ka ng marami. Hindi po ba? Kailangan mo ng quality hindi strictuhan mo yung magtuturo. Kailangan yung mga nagtuturo dyan, top notch. At the same time, alagaan mo. Kailangan ang kanilang sahod, kanilang allowance, ang kanilang mga gamit, kumpleto. Para inspire din sila magturo.
Pangatlo, kailangan nila ng security kasi yung mga komunista, kinukuha nila dyan sa lugar na yan yung magiging, di ba, ang dami nilang nakuha, yung mga napapatay doon, mga batang-batang estudyante na magagaling. O yan. Pero ang ginawa ni Inday Sara yung confidential fund, security. Pero wala pong ni-request, Attorney Sal. So how will it be? Ay, bahala na si Sani Angara dyan. Diskarte na niya. At saka, kung ang presidente naman, aware siya dyan sa problema. Naman niya ng paraan, dagdagan nila ang budget ng edukasyon. Okay. And nakakatuwa din po, Attorney Sal, yung sinabi ni Senator Angara kasi magpapatuloy daw niya yung naging mga magandang programa ni Vice President Sara Duterte sa DepEd at kukontakin daw nga po niya, Attorney Sal, si VP Sara. Sabi niya, yung magandang programa, wala ako nakitang hindi magandang programa ni Inday Sara, Sani. Lahat yan magaganda. Kaya tuloy-tuloy mo at dagdagan mo pa.